Alamin natin kung talagang may malakas na Sige kapangyarihan ng nga. gobyerno. Nasa linya natin si Attorney Noel Baga, co-convener, Center for Energy Research and Policy o STORP. Magandang umaga po, Attorney Baga. Live kayo sa Saksi sa Double B. Hi, sir. Attorney Baga. Hello. Ayun. Hello, magandang umaga, Joel, Weng, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Alright. Attorney, meron 'di ba? Meron tayong proteksyon sa oil deregulation law. Meron police power, meron pong emergency power ang presidente na tinitiyak po sa batas na kapag nagkakaroon ng ganitong extraordinary situation, ay pwedeng gumawa naman ng pagtatakda po ng presyo ang ating gobyerno. Ba't hindi ko kaya ginagamit ng pamahalaan yun? Yung provision na yan, Section 14 do sa Oil Deregulation Law. Yung sa oil deregulation law, wala hong explicitly na nagsasabi dyan. Ang sinasabi lang ho dyan, pwede hong mag-take over yung Department of Energy sa energy establishments during times of emergencies. Okay. Ngunit may debate po kasi dyan kung does that law give the DOE enough power na talagang mag-take over na o kailangan pa ba ng emergency powers from Congress para gawin yung actual takeover? Kasi ho sa Constitution ng Pilipinas, meron dong provision ng takeover pero kailangan pa rin ng emergency powers from Congress. So debatable po doon. Pero nasa ibang batas po, yung nagbibigay ng price control powers sa presidente over oil, nasa ibang batas po. So nandito po ito sa una, nasa National Disaster Risk Reduction National Disaster Reduction and Management Act, nakasulat ho doon na ano ang pwede hong mag-declare ang presidente ng state of calamity, state of emergency at mag-impose ng price controls. Ano ho ang nakasulat ho doon? Anong definition ng state of calamity, state of emergency? Any condition which disrupts the livelihood and ordinary way of life of people. Kasama po ang oil crisis doon. At nakasulat po sa Section 17 na kung meron po kapag upon declaration ng state of calamity, state of emergency ng presidente, pwede siya mag-impose ng price controls on basic necessities, prime commodities, at very clear po, Section 17, and petroleum products. Very clear po, nakasulat po doon, and petroleum products. Okay. Pangalawang batas po, kung saan may price control powers ang presidente sa oil, is sa Price Act. Meron pong amendment ang Price Act noong 2013. Ito ang Republic Act 10623. Amendment po ito sa Price Act. Sinasabi ho dito na kasama ang Department of Energy sa Price Control Committee at sa implementing agencies. Kasama ang Secretary of Energy dito. At upon declaration ng presidente ng state of emergency, pwede hong i-price control ng Price Control Committee at ng presidente ang presyo ng basic necessities at prime commodities. Ano ho ang prime commodities na pwedeng i-price control? Nakasulat ho sa Section 4. Ito yung amendment ng 2013. Kasama ho sabi ho sa Section 4, yung implementing agency tulad ng Department of Energy, upon approval of the President, pwede nilang i-include sa definition ng prime commodity any type of good and brands of goods. Any type of good, pwede ho nilang i-include sa definition ng prime commodities. At kasama dito, siyempre, dahil any type of good, kasama ho dito ang oil na pwede hong ipasok sa definition ng prime commodity ng implementing agency, which is the Department of Energy, upon approval of the President. Kaya meron ho tayong dalawang batas na meron hong price controls powers ang presidente, na kapag mag-declare ang presidente ng state of national emergency, pwede na niyang gamitin itong dalawang batas na ito para mag-price control sa oil. Sir, Yan po yun. Attorney Baga, ngayon na nagbiba na si Presidente ng EO 110, Declaration ng National State of Energy Emergency, pwede niya bang gamitin yung poder sa mga nabanggit mong batas para kontrolin ang presyo ng produktong petrolyo? Yes, definitely. Dahil ngayon nakapag-declare na ang presidente ng state of national emergency, this triggers itong price controls, pwede na niyang gamitin dahil ang provisions ng price control ng oil under the National Risk Reduction Act at under the Price Act and its amendments. Dahil nakasulat ho sa batas na ito sa Price Act, upon declaration of state of national emergency, pwede hong mag-price controls ang presidente with DOE ng any prime commodities at pwedeng i-expand ang definition ng
ng prime commodity to include any type of good as recommended by the Department of Energy and as approved by the President. Nasa Section 4 po Oo. ito. Wala pong ng pangangailangan for new legislation. Hindi na kailangan Hindi pumunta na ng po, hindi Kongreso. na po. Automatic Hindi na, na po. ito. At automatic na po ito. At bukod doon, yung National Disaster Risk Reduction and Management Act, nakasulat po dito, kapag may state of calamity, state of emergency, tulad ng oil crisis na nadidisrupt yung livelihood, ordinary way of life, pwede hong mag-price controls sa Section 70, nakasulat, very clear, pwede hong mag-price controls sa prime commodities and nakasulat po, and petroleum products. Okay. So dalawang batas ho ito na pwede hong gamitin ng Presidente. Ngayon na, nakadeclare na ho ng state of national emergency. Kailangan ho talaga na may declaration para magamit po yan Kailangan ho mga may- provision na yan sa batas. Tama ho yun. Kailangan po muna na may declaration mula sa Presidente ng state of national emergency bago niya gamitin itong dalawang batas na ito, yung price control sa dalawang batas na ito. Attorney, baga dito sa deklarasyon ni Presidente, dito sa EO 110, pag binasa nyo, sabi ko nga pa, very broad yung nilalaman nito. Yung hinahanap natin, yung bawat detalye na gagawin ng bawat tanggapan ng gobyerno na kasama dito sa Uplift Committee. Kayo po, paano nyo tinatanggap itong itong deklarasyon na ito ng Presidente? Medyo medyo parang, teka, hindi yata detalyado. Oo, parang may labo ba? Okay lang naman po. Maganda ho ito na finally nag-declare na po ang Presidente ng state of national emergency. I think on purpose po na ginawa nilang general yung wording ng state of national emergency na sinabi ho doon, di ba? To ensure, ang pinaka-importante po dito yung provision na to ensure, yung word na to ensure the movement and supply, distribution, availability of fuel and other essential goods. No? Kaya dinilay nila yung basis na marami pang pwedeng gawin itong Uplift Committee para siguraduhin yung movement ng fuel, movement, supply, availability ng fuel. Pero ang kailangan po talaga dito, kailangan hong magplano na yung gobyerno. Yun po yung kulang pa sa ngayon. At what price level po na magpa-price control na? Kasi hindi ho pwedeng open-ended ito na paakyat lang ng paakyat yung presyo ng langis tapos walang plano kung kailan ho magpa-price controls. So Okay. kailangan magplano na ho at what level tayo magpa-price control at what level tayo magra-rationing. So kailangan Speaking ho of- may plano na. Speaking of plano, ano ang inaasahan ninyong announcement from the Uplift Committee na mga konkretong dapat gawin Ano mga para dapat ma-resolve po natin at the very least maibsan natin yung pasanin po ng taong bayan dito sa problemang ito. Ano yung mga tingin nyo dapat unang announcement na naririnig natin sa kanila? Kailangan po i-convene na kaagad ito. Yung mga kasama po sa Uplift Committee, as soon as possible, i-convene na ito at gumawa na ho sila ng timeline at ng mga plano. Kunyari po, yung gobyerno, mag-i-import na yung PNOC ng first batch of oil nila. So ano pa ba? Kailangan pa ng more importation po from PNOC ng oil na pwede ho nilang ibenta sa taong bayan at subsidized prices. Kailangan ho mula sa Uplift Committee, kailangan natin ng clear timeline. Ano ang price level na i-freeze natin ang presyo ng oil na hanggang dun na lang. Kailangan syempre makipag-usap ng Uplift Committee sa oil companies na okay, ano bang pwede nating common agreement dito? Kailangan nila mag-set ng threshold hanggang saan lang natin paaakyatin ang presyo ng oil bago natin ipa-price controls at hanggang dito na lang. At kailangan din ho magsakripisyo nitong mga private oil companies. Kasi malaki naman ho ang kanilang profit margin eh. So kailangan ho nilang magsakripisyo na bumigay dito, no? At kailangan iset kung anong limit magkaka-price controls, anong price limit magkakaroon ng rationing, anong plano, paano i-implement yung price controls kung kailangan na kailan yung rationing. Kailangan ho klaro itong mga ito. Pero ang pinakauna ho dito yung price controls. Kasi nasa 120 pesos per liter na ho yung diesel natin ngayon. 130 na po, 130. 130 na ho, Opo. 130 na. Oo. Masyado hong mabilis ang pag-akyat ng presyo ng diesel. Maya-maya ho, nasa 150 na tayo, nasa 200. Kailan?
sa 150, magpa-price Attorney. control na ba tayo sa 200? Kailan? Ang Kailangan expectation natin na una dapat nilang announcement, price control ng Yes. Yes. produktong petrolyo. Alright. Alright, sige, Attorney, Attorney. salamat Opo, sa price oras. Ha. control. Thank you. Sir, Salamat next sa time oras. ulit. Thank you. Gandang umaga sa inyo. Okay, Good morning po. salamat po at magandang umaga. Good morning, sir. Si Attorney Noel Baga, co-convener Center for Energy Research and Policy o SERP. Mga kapuso, oras po natin. Alas 8. Hilingan, walang pinoprotektahan.